Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, mayroon umanong coordinated network ng social media accounts ng mga Chinese nationals na aktibong nagpapakalat ng content na kontra kay Pangulong Bongbong Marcos at pabor naman kay Vice President Sara Duterte. Ito ang prinisinta ng Press 1 PH sa hearing ng TRICOM sa isinagawa nilang investigasyon sa bansa na may pamagat ng foreign influence operations at foreign information manipulation and interference. Ayon kay Niceforo Valdedina III, nagpapakalat ng questionable narratives ang Chinese state media sa tensyon sa West Philippine Sea habang pinapaingay naman ang social media content na mayroong kaugnayan kay VP Sara. Sabi ni Valdedina, Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon nang mamonitor ang Chinese state media na aktibong nagpapakalat ng questionable mga impormasyon tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Isa dito ang China Daily, ang pinakamalaking English language newspaper ng China, at ang media unlock Lakay ng TikTok bilang sources ng AI-generated disinformation content. Paliwanag naman ni Valdedina matapos ilathala ng Press 1 PH ang investigative stories nila sa Naturan Channel. Inulan sila ng mga negatibong komento mula sa mga Pilipino kaya nabura. Muli itong sumulpot kasunod ng pag-usbong daw ng milyong-milyong followers kahit wala namang content. At ang followers ay mula sa Spanish-speaking countries na walang interest sa West Philippine Sea. Kayang hinala na ay mga bot-generated o binilis lamang sa online growth services kay dumami ang kanilang followers. Samantalang ngayon naman Lakay at Sister L ang necro services kay Albay Representative Edsel Lagman dito sa Kamara. Dadalhin ang kanyang labi sa plenaryo para makiramay sa pagyao ng isa sa mga veteranong mambabatas ng Kongreso. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH. Una sa ayan, yung mga ganyang trolls, ayan kasama ba dyan sa natrace nga pala kasama ba dyan yung pambibiktima kay Manong Chavit? Ayan, ginamitan ng AI at ginamit ang mukha, litrato at boses ni DILG Secretary John Vic Remulla. Alam mo Lakay, Sister L, ito yung problema, di ba lumalabas itong mga AI-generated na mga videos na ang panawagan nga dun sa hearing ay dapat very informative o kaya naman na agresibo dito ang Department of Information Technology natin, the ICT. Dahil yung mga modernong mga teknolohiya ngayon mukhang hindi nila maagapan. At the same time, ang sabi nga dito, lumalawak ang disinformation campaign kasi ang ginagamit ngayon ay mga video. Kaya pag nakita mo, interesado yung mga viewers, hindi ba na napaka-iksi lamang ang content pero nandoon yung mga paninira at yung mga mali impormasyon. Dapat ito daw ay makontrol. Marami mga traditional media Lakay ang upo. Kilala mo naman si Miss Ellen Tordesillas. Ang sabi niya nga, bilang isang vlogger, it doesn't mean you are a journalist. Kasi nga, ang mga journalist ay sumusunod sa mga tradisyonal na mga regulasyon, lalo na yung accountability kung merong kang pananagutan doon sa mga isinulat mo o nireport mo na mga balita, unlike yung mga vloggers. So ang matinding problema dito Lakay, Sister L, sa buong mundo ay yung kasama dito yung mga AI-generated disinformation content. Ayan, malungkot. So anong gagawin daw natin? Paano ko kontrolin yan? Dapat palakasin Lakay, palakasin yung ating kampanya, fact check, lalo na doon sa ating mga kababayan na wag i-share agad yung kanilang mga napapanood at the same time ay i-check, alamin kung totoo ba yung natura mga balita. Ang sabi naman namin, habang nanood ng hearing Lakay, actually andun si Attorney Reg, bilang kinatawa naman ng kapisaran na broadcaster ng Pilipinas. Ang sinasabi namin, bilang mga miyembro ng traditional media Lakay at Sister L, kasi ang mga tao ngayon, sila interesado kapag controversial, di ba? Pero pag yung mga totoo mga balita parang hindi masyadong pinapansin. Mas controversial, mas maling mga impormasyon yung mga napapatulan o kaya na pinapanood ng ating mga kababayan. Kaya kasi yung bumibenta Lakay tsaka Manang Milky dahil nilalagyan ng tinitweak yan kumbaga clickbait yung kanilang mga content para more views, more earnings. Lalo na pinayagan pa ni Donald Trump ang TikTok sa Amerika. Oo. Alam mo Lakay, Sister Ella, dun sa Washington, di ba, pinag-cover na sila sa White House
Binigyan na sila ng accreditation. Kaya yun ang medyo... Yung mga vloggers? Ngayon, pwede na. Talaga. Pwede na mag-cover sa White House ang mga vloggers at binigyan na sila ng accreditation ni President Trump na mag-cover sa loob ng White House. Ayan, okay. Tayo. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat na kay Sister L. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb.